Sir Roger, magandang hapon. Hapon po, Sir Rafi. Una sa lahat, kumusta po si Mrs.? Medyo nagpapagaling na po kasi hilom na po yung mga sugat. Kaya lang po meron siyang yung paa niya hindi na niya may apak na maayos. Okay. Kaya po humingi kami ulit ng karagdagang tulong dun sa nakabangga. Parang biglaan, hindi nyo nakita na parating yung sasakyan. Hindi po, nakapark po kasi siya. Tapos nakapark? paalis po. Okay. Nung pag-alis nagulat na lang po kami, biglang dumire-diretso. Okay. Tapos naararo na kami. Tapos huminto po siya. Hindi po, dire-diretso na po. Tumakas. Hindi po, umalis po siya ng sasakyan, umuwi po sa kanila kasi katabing bahay lang po naman. Okay. Si Mrs. po nagpapagaling. Saan po nagpapagaling? Nasa bahay na po. Okay, good. Na-release na po ng ospital. Na-release Anong na sabi po. po ng mga doktor? Anong kailangan mga gawin Yun para nga sa po, kanya? yun lang po kasi nirereklamo niyang masakit, kailangan daw po matingnan ng therapist. Yes, tama. Humihingi po ng MRI yung mga doktor, hindi naman po namin kaya magpa-MRI. Magkano pong MRI? Yung tinanong po namin sa UST Hospital, ang isang portion daw po, 9,800 plus. Ilang portion po ang kailangan gawin? 4 po. Okay, sige. No problem with that. Ngayon, nung babalikan niyo po yung nakasagasa, Opo. na halos kapitbahay lang, ano pong sabi? Ano po, nung magkita po kami, una, sabi, magpasa ng mga requirements para daw mabayaran na kami. Para sa insurance daw po. Kasi, tapos nung magpasa po ako ng requirements, hindi na po sila nagpakita, insurance na po ang humarap sa amin ng second meeting namin. Ano po sabi ng insurance? Ano po, magpasa daw po ulit ng medical abstract para daw ma-evaluate yung sa amin. Yun nga po, sinabi ko na kailangan ng ganito. Sabi niya, pasa niyo muna yung papers para daw ma-evaluate yung... Yung po yung proseso sa insurance, kung tutusin. Opo, Kaya lang masalimot. Ba't kinakailan sa insurance Opo. na hirap na po yung misis nyo? Ayun Dapat po. abunuhan muna nila and then singil the insurance later. Usually, Opo. ganun po yung nangyari. Ganun nga po paliwanag sana sa namin dati. Kaya lang po, yun po, kada po kami, insurance na po ang maharap sa amin. Aba, ibig sabihin, itong si Benson Lam Lee, umiiwas na. Yung plate number po ni Benson Lam Lee na sasakyan na Montero ay PWO 919, Montero Black. Okay, ang nakapangalan ay yung kanyang tita. Sino po yung driver? Benson po yung ang driver. Pero nakapangalan sa kanyang tita. Apo. Yung sasakyan po hindi in-impound? Hindi po. Nung accident, mga 2 a.m. po nasa ospital kami, sinundo po ako doon para daw po magbigay ng salaysay sa Traffic Bureau. Tapos yun nga po, pinapirma ako ng pansamantalang kasunduan. Sino po nagpapirma sa inyo? Yung pulis po sa traffic. Wow! Ang pulis po mismo nagpapirma sa inyo. So, yung pulis ang gumawa ng areglohan. Parang po ngayon nga po, para ma-release daw po sila. Makauwi yung... Na pumapayag daw po akong makalabas. Hindi yung kayong kusa ang Hindi po. nakipag-ugnayan sa kanila at hey, gusto ko makipag-areglo. Ano bang Opo, tulong pwede mo bigay sa amin para pirmahan na tayo? Walang ganon. So, kayo pong sinundo ng pulis, pinadala doon sa sinundo papuntang presinto para pumirma nang sa ganyan mapakabalan na si Mr. Lee. Opo. Okay. Ganun nga po. Very, very wrong. Super wrong. Tawagan nyo nga yung PNP. Nakuha nyo pong pangalan. Yun po si Sir Aceves. Mr. Carlo Lamley, good afternoon po. Hello. Yes, good afternoon. Nakakapagtaka po, Sir bakit Rafi. yung inyo pong tatay ay hindi nakakulong at hindi na-impound yung inyong sasakyan na nakasagasa? Sir Rafi, ganito kasi yung nangyari. Yung after nung incident na po yun, so kailangan daw ng medical legal. So sinamahan ko dad ko, tapos kasama yung kagawad, kasama naman si kagawad na yun nga, sa papers sa medical legal. Tapos yung umabot siya hanggang 2 a.m. So sa side naman nila Miss Chona, na naman sa hospital. Tapos nung 2 a.m. sa police station kami nagkita-kita kasi hindi lang isa, parang more Okay, around sige po. Ang pinagtataka ko lang po, mamaya na natin pag-usapan yung medical po. Doon muna sa responsibility. Yung pulis po ay pinasundo sila sa kanilang bahay, etong si Sir Roger, para pumirma. Nang sa gayon, mapakawalan po yung tatay nyo. Tama? Hindi ko lang sure, pero ang nangyari kasi that time, inaareglo namin ibang complainant. Tapos Inaareglo Sir niyo Roger, complainant? Sino pong nakipag-areglo sa complainant? Hindi. Kumbaga parang usap, ganun. Okay. Usap, Pero is settle it na safe to say na ang nagpasundo po sa complainant ay yung pulis sa inyo pong utos o hiling? Yes po, kasi yung Okay. iba kasi property damage po. Properly damaged. Sige, okay lang po yan, sir. Number one, hiniling niyo po sa pulis na sunduin po itong si Roger Cambiado, dalhin sa presinto nang sa gayon, pipirma sa isang kasunduan upang mapakawalan na po si tatay niyo at yung sasakyan. You said yes.
Hindi po. Kasi hindi ko lang alam, pero... Hindi, kasi, yun po sir, nag-yes ka na kanina. And then, this is the same thing na sinabi po ni Mr. Cambiado na siya po pinasundo at hindi po siya kusang pumunta sa police station para humiling na siya pipirma sa isang agreement. Sir Rafi, hindi ko alam yung sa pitasundo kasi wala po ako, as in, kami pa yung Sige tulong po. dumating Sige dun po. dun sa police station, sir. Pinapirma ata siya nung ang nakalagay dun sa paper, parang pansamantalang hindi daw muna i-detain. Pansamantala. Okay, yun ang nakalagay sa Yes po. paper. Oh, okay. Yun po. At sino po yung nag-draft na agreement? Wala pong agreement eh. Kasi may kopya din kami, sir eh. Parang Kaya nga po, sino nga po yung insurance sumulat ng agreement, sir? 110 lang din. 110 lang po ni Sir Roger, sir. Okay. Sir Roger, kayo po ang gumawa ng sulat. Apo. Okay. Habang ginagawa niyo yung sulat, meron ba kayong abogado doon? Wala po. Sino Kami lang. Paano niyo po nabuo yung Ay po, agreement na yun? Yung nga po, nung tinuruan ako nung pulis na kung anong isusulat, kasi daw Okay, po, very good. So, pangalawa yon, una, pinapunta ka, and then pangalawa, tinuruan ka ng pulis para Apo, isulat kung anong dapat Apo. ilagay doon Apo. sa agreement. Apo. So, sinulat mo naman. Ibig Sinulat ko sabihin, may dumidikta sa'yo? apo, meron po. At ulit, for the second time, ito'y si Acebes? Yung isa pong lalaki, iba po siya. Ay, isa naman. Isang, Yung ano, nagpapunta sa'yo si Acebes, yung pangalawa, hindi ko po nakuha yung pangalan eh. Pero siya po yung sa akin, sabi niya sa akin, ito ang magiging protection nyo kung sakaling hindi tumupad sila sa usapan. protection nyo kung sakaling hindi tumupad sa usapan. Opo, para may babalikan daw po ako na kaso. Wow, napaka-genius itong nagsabi sa'yo. Opo. Okay. Now, matapos kayo pumirma, ibinigay niyo yung papel doon sa pulis na kasama ni Acebes. Ano pong nangyari? Ano po, pinauwi na kami. And then, may binigay na pera? Wala po kasi, yun nga po sabi ko dun sa pinsan niya, na hindi muna po ako makikipag-settle ng kasi nasa ospital pa po yung asawa ko. So, matapos kayo pumirma, pinauwi na ng ganon. Opo. Doon sa agreement, meron bang binabanggit na kayo ay bibigyan ng pera sa kapalit ng inyong pagpirma? Wala po. Ang inano ko lang po kasi, nakalagay lang po doon na nabigyan kami nung halagang 40,000 kasi daw po pagdating nung asawa ko sa ospital, ayaw pong galawin. Dahil Nauna na po yung pagbigyan ng 40,000. Apo, nauna na po kasi sabi namin, ayaw daw galawin yung asawa ko dahil hanggat walang mag-shoulder nung mga gastos. Ayun po, nung nagkausap naman yung doktor at saka yung... Ang dami mga may lapses dito, pati yung ospital ay kayo tanggapin. Tawagan mo yung ospital, Odette? Hindi pwede. Pag emergency ganito, kahit na private hospital yan, kahit na sabihin pa natin, super private hospital yan, kailan tinatanggap kayo pag emergency? Opo. Pag sa ER. Yung nga Okay, po in this case, emergency po ito, nabundol. So, umuwi ka na pagtapos noon, at yung 40,000 nandoon kay Mrs. sa ospital para matuloy ng paggamot kay Mrs. Opo. Alright. Carlo, Hello, yes, dalawang pwedeng mangyari dito, sir. Una, kayo po ay ididemanda ni sir, mababaliwala po yung agreement and I'll make sure. Kasi papalabasin natin na he was under duress dahil nandun sa police station at parang pulis pa ang nag-obliga sa kanyang pumirma. And then pangalawa, kayo po isasampa ng kaso, yung tatay mo at least, and then i-embargoin po yung sasakyan, impound, so to speak. Or depende ko ang sasabihin po dito ni Mr. Roger Cambiado. Mr. Roger, ano sa palagay mo? Kung ano po, kasi yun nga pang inaako sila, mabalik lang po yung pangkabuhayan namin kasi magwa 1 month na po kaming walang hanap buhay. Kasi May 16, June 12 na po ngayon, ilang araw na po. Yung 40,000 na ibayad nyo na sa ospital? Nasa ospital na po. Mr. Lim, ang gusto raw ni Mr. Cambiado, A, mabayaran yung kabuuhang nawala sa kanyang negosyo, and then B, may paggamot siya tuloy-tuloy at kasama na dyan MRI para malaman kung gaano kahabang therapy ang she's going to undergo. Sir Rafi, i-clarify ko lang. Kasi yung nangyari, din po na bring up na rin siya sa barangay. So sa barangay, nagtatlong meeting na rin kami. Sir, Tapos, forget about the barangay. Iba-bypass po natin yung barangay. Ako nang bahala po sa barangay. Kasi hindi naman po itong simple traffic incident lang na naglalakad ka at nasagi ka. Ito talaga inararo ka at na-hospital yung biktima. Sir, siguro para explain lang rin. Kasi yung hinihingi kasi ni Sir parang is source of income for the next 3 months eh. Tama lang po, sir. Buti nga, 3 months lang hiniling niya. Kung ako po, baka hilingin ko pa. More than that. Kasi, listen, sir, una, na-wipe out niyo po yung kanyang kabuhayan. Pangalawa, 1 buwan po siya hindi nakapagtrabaho. Just imagine that. At pamilyadong tao po ito sila. You follow? Sir Rafi, clarify ko lang, hindi naman kami hindi magbibigay. Kumbaga, nagkipag-bargain pa together with insurance kasi medyo hinihingi kasi nila, medyo malaking amount.
Aba sir, kaysa naman makulong Yun yung papa mo. inaano namin. I'll make sure na yung papa mo may kalalagyan dito. Sinisiguro ko sa'yo. Hindi nyo magagamit yung pera nyo rito pag akong makialam. Kahit pag-ano kayaman ka, with all the pieces of evidence that we have. Hindi, sir, sa amin kasi, parang sana, kahit paano, parang kumaga, mas Okay, tama ba yun sir na 40,000 tapos na yung problema, samantalang ipinambayad lang yung lahat sa hospital bill? Hindi naman, Sir Rafi, kasi ganito po ang nangyari. Yung sa medical po, 40, tapos 20 sa discharge. Tapos, yung sa resibo, 51, so may extra 9K. Tapos, as of may ongoing pa silang pag-uusap ni insurance, si insurance nag-alok ng 35 aside dun sa 9K. Yun yung dulong meet-up dun sa barangay po. Okay, so yung 40K So, pambayad sa parang hospital. kumbaga, Tapos ngayon yung insurance yes, parang- nagbibigay ng 35K. Yes, kumbaga nagpa-bargain pa sila dun. Kasi hiningi ni Sir is 220 parang for the source of income po. Sir, ganito po sir. Magkano po sinabi niyo? 40 plus 35. So ang inoffer po, bali lahat-lahat, 75. Ay, hindi, sir, ganito. Kasi Hindi, sir, yung- makinig ka muna, sir. Kasi una nakapagbigay ng 40 na po kayo, tama. And then nag-offer po yung insurance, 35, so 75. Ano kaya, sir, sagasaan kita, bigyan kita ng 100,000? What would you feel? Ano kaya, sabihin mo sa papa mo, tumayo dyan sa gitna ng kalsada, sasagasaan ko, bigyan ko siya ng 100,000, dagdagan ko pa ng another 25. Ano po maramdaman mo? Is it fair enough? Answer me, please. Hindi mo masagot. No po. Pero Oh. yun nga po, Sir Rafi, parang parang gusto namin discussion with insurance at saka together with Sir Roger. Ganon. Okay, sige. Discussion with insurance, it should be between you and the insurance company. Ang all these people has to do, itong mga victim is, sasabihin sa inyo kung ano mga pangailangan nila base sa assessment ng doktor and then mag-abono muna kayo and then later on bill the insurance. Yes, sir. Actually, ganun naman ang mangyayari. Pero yun nga, kasi insurance, may hingin din sa amin ng requirements. So, parang... No, sa sir. amin din na Ganitong parang- gagawin nyo, sir. Igugo nyo lahat ng mga hospital bills or lahat ng klase ng treatment, kung ano sinasabi ng doktor, MRI, kung ano pa mayan, therapy, igugo nyo yan, and then, later on, siyempre, magkakaroon ng billing yan, yung kukunin yung medical records, kukunin yung resibo dito sa victim, and then yun yung pambibil nyo sa insurance. For the so meantime, for mag-abono muna kayo. Yes, sir. For clarification lang po, sa medical, wala pong problem. Nabanggit na rin kay Sir Roger na basta pag medical, sure naman yan. As long as, wala rin, nagpa-check up si Ma'am Chona, i-keep lang na yung resibo. Walang problema. Kasi, ang hinihingi... Ikikip ang resibo, sir. Saan sila kukuha ang pam-abono? Wala silang kapera-pera, sir. So, ang gusto mong mangyari, abonuhan muna nila and then ikip ang resibo and then sisingilin kayo? Hindi, sir. You know better na walang pera mga to. Kalokohan yung nasa isip nyo, sir. Talagang madugas kayo. Ang alin, No, sir? dapat, sir. No. Dapat kayo, sir, muna ang mag-abono. Yes, sir. Oo nga po. Kaya nga po, di ba yung 40 kami din nag-abot, yung 20K after for discharge, kami din nag-abot. Ang inaano kasi ni sir ngayon is 220 is for yung loss of income na for 3 months daw. With yung both silang mag-asawa for 3 months. Yun yung sa 35K. Kung yung in-offer ni sa 35K, laban naman yung medical dati. Ganun, sa mga medical. So, sir, hindi ka nag-agree doon sa 225,000? Yes po, yun po yung binabargain Okay. namin Sir, sa barangay. yun ang gusto nyo. Dahil kung hindi to pumayag, tuloy natin demanda. Nasa iyo yan. Ganun na lang po. Okay. Tawagan mga si Sargento, bakit nagtatago itong mga taga-MPD? Tawagan nyo nga yung MPD District Director. Aba, ito mga taga-traffic, nagtaguan na. Magkano kayo natapal sa mga to? Magkano kayo natapal dito sa mga nag-imbestiga sa kaso? I'm sure may natapal dito. Dahil kung walang natapal dito, hindi naman sila maging ganado na sunduin itong si relative ni victim para papirmahin o paggawa ng agreement. Ito yung sinasabi natin palagi. Pag mahirap ka, napakahirap makakuha ng hustisya. Pag mayaman ka, in just like that, kayang-kaya mong makalusot sa mga kaso. This is a very good example. Lusot agad, gumanon lang. And then, siyempre, pag gano'n, sabay bigyan ng pera. Pag mayaman versus mahirap. Pero pag mahirap versus mayaman, baka yung nakasagasa, kunya nakasagasa si Sir, itong si Sir natin dito, baka nabugbog na to sa presinto. Kinabukasan, natagpuan na lang nakabigti. Something like that. Or nang agaw ng baril. Mr. Carlo Lam, Hello? Yes, I'm very yes, serious, sir. sir. I'll make sure na makakuha ng justisya itong si Sir, Mr. Roger, at yung no amount of your money can get your father out of this mess. Maliban na lang kung halimbawa kayo po ay nakipag-ayos dito kay Roger Cambiado on his term, not on the policeman's term and your family's term. No can do for me. He was less in life, should have more in law. Yan po palaging binabanter ko bago pa ako tumakbo. At yan po panindigan ko all the way throughout. Sa ayot sa gusto nyo. Ano, makipag-areglo ka o dimandahan na lang tayo? Mr. Carlo Lam, nasaan po yung kotse? Nandiyan po? Yung
kotse, nasa ano po nasa insurance na po. Well, hilain po yun. Dapat di mo galawin ng insurance. Kung hindi, masasampan sila ng kaso. Tampering with evidence. Mr. Carlo Lam Lee. Yes. Okay, ano pong pagka-explain ng father ninyo para marinig naman yung side ninyo? Bakit nangyari po yung aksidente or insidente, sir? Kasi ganito, kami ni mama, wala kami sa bahay. So, tapos dapat that time around, yung incident nangyari mga 7 p.m. So, dapat susunduin kami ni Papa. Okay. So, yes. So, pagbukas daw niya yung sasakyan, at open na pag-open, bigla na lang daw parang tumalbog ng ganyan. Tapos, siyempre, siguro, kasi medyo 5 seconds lang, biglang nasa malayo na So, parang ang feeling namin, nagpanik, tapos imbis na break yung natapak, baka nag-gas pa yung natapak. Tapos, parang iniiwas na lang niya. Tapos, yung dulo, sa poste niya binangga para tumigil na lang. Tama, Yes po. tama. So, very clear na talagang nagkasala dito yung father mo, bagamat hindi niya sinasadya, pero kasalanan pa rin yun, sir, at meron pa rin talaga dapat siyang responsibilidad dito Yes. po sa victim. Now, sir, tinatawagan namin yung mga police. Hindi ako makialam sa aregluhan, pero depende po sa victim dito. Attorney Garrett, napakaraming lapses dito. Mag-umpisa tayo sa ospital. Yes, sir. Ayaw i-treat yung patient na na-aksidente, na araro. So, nagbigay ng 40,000 Yes, sir. yung family ng suspect kasi ayaw i-treat And then pinasundo ng police itong husband. Yes, sir. Diniktahan ko ano ilagay sa agreement para maumpisa ng pag-treatment para matanggap ng 40,000. Yes, sir. Hindi in-impound yung sasakyan at pinakawalan agad yung nakasagasa kasi nga pumirma na. Pero hindi naman talaga niya gustong pumirma. Napilitan lang siya just because he's more interesado doon magamot na yung kanyang wife, hindi doon Correct, sa pirmahan. So, sino mga dapat managot dito? Well, unang-una, Sir Rafi, yung hospital muna. Dapat trinit na nila, payment should be the second priority. Para hindi na ito na puwersang pumirma. Yes, sir. Kung tinit na agad yung, di ba? Yes, sir. Kaya nga siya napilit pumirma dahil nakabinbin yung 40,000. Kung hindi ka pipirma, hindi bibigyan 40,000, hindi matitit yung Yes, wife sir. mo. Tama One. po. Number two. Second po, yung police, no, dapat hindi po sila tumulong sa pagpepuwersa at pagdating po dun sa agreement. Yung pagpasundo. Yes, Was sir. that the right thing to do for the policeman or wrong? Pinasundo ito. Ano ba ang sabi ng policeman, sir, na ini-invite ka pumunta doon sa Opo, hospital? magbibigay daw po ng statement. Pinasulat siya ng agreement. Well, number one, sir, okay lang naman yung pagsundo sa kanya. Pero ang mali po yung ginawa pagkatapos po siya nasundo. Dapat they should not be involved in drafting kung ano mang agreement yan. Hindi. Kasi- Why yung police Palagi ako nakakaengkwentro ng ganito Para wala sa kanilang responsibilidad na handwriting nila o sila may type doon sa agreement. Si sir Kino-coach po. nila yung victim or relative of the victim kung ano isusulat. Yes, para sir. handwriting talaga nung tao. Okay. Kapag, nung relative ng victim. Kapag ganong situation, sir, no, I would argue na yung agreement na yun, yung contract na yun is Null and void. null and void. Good. Dahil nga, sir, first of all, wala naman talaga yung consent nyo. 'Di ba? Parang naperwisyo kayo, you were under duress nung time na sinasign nyo. In short, pinilit kayo, sir. Pinilit kayo, no? Ang nakalagay po doon sa walang pumilit nakalagay doon sa pinag Kasama po talaga yun sa mga ganitong bagay, pero iba talaga yung katotohanan sa nakasulat sa papel, di ba? Alam ko naman, at ngayon sasabihin nyo, hindi nyo buong loob pinirmahan yun. Parang hinostage po kasi yung hospital treatment, so sabihin po natin, it was a precondition to the signing doon. Wala po talagang agreement. Okay, number one, UST Hospital. May pananagutan kayo UST Hospital. Number two, yung police. Yes, sir. And then, number three, nagdidili-dali itong pamilya ng suspect na makipagayos. All he wants is, give me 225,000, quits na tayo. Sabi nito, masyado malaki at ayaw magbayad, kesyo ayaw muna magbigay ng pera kasi magtawaran pa, insurance, ang daming cheche-boreche. Do you think that 225,000 is fair enough? Kasi isang buwan na nawalan trabaho at hindi pa natin alam kung kailan pa gagaling itong victim. So, para sa iyo, sa assessment mo, 225 is fair enough or too much? Sa akin nga, sir, definitely hindi enough yun. 225,000 kasi parang naipit pa kayo, sir. Opo. Hindi naman po yung amount ang factor sa akin dito, Sir Rafi. Sa akin dito is, hindi nga, yung delay kasi. Nakakadelikado pa yun sa buhay ng maaksidente. So, tinanong ba po kayo, sir, ng police kung gusto nyo ba magsampa ng mga nararapat na kaso? Wala naman pong tinanong. Ang sinabi lang, sa pinirmahan ko, pagka hindi daw nakipag-cooperate yung sila Carlo, pwede na balikan para magsampa ng kaso. Parang baliktad, Sir Rafi, ang nangyari. Kasi Ang sa akin sa palagay, Attorney Garrett, yung mga police, ayaw nang sumagot nasuhulan yan. yes, sir. Tama po. Most likely, sir. And then, nung masahulan yung mga police, gumawa ng diskarte. Yes, sir. Gimmick. Okay. So, matapos makapirma itong si Sir, makagawa ng kontrata using his own handwriting,
pinakawalan agad sa presuhan yung nakasagasa, pati yung sasakyan, pinakawalan rin. Yes. Ngayon, kailangan nila magpa-MRI, kailangan nilang follow-up treatment and all, pinasa sila sa insurance. Itong insurance naman, ang dami pang cheche-boreche. So sabi ko kanina, dapat nag-abono muna itong suspect o family ng suspect and then yung nagastos nila, later on, hingin nila yung resibo galing sa ospital. Correct, sir. And then danyos pa. Pero ayaw Kaya sabi ko, mag-demanda. Am I right? Tama po, Sir Rafi. And actually, yun nga po dapat yung first step na ginawa ng mga police natin. Before anything, bago pirmahan, tinanong muna kayo, interested ba kayo magsampa ng nararapat na kaso? Wala pong ganun. Kasi, So, sino-sino pwede natin masampan dito, Atty. Garrett? well, definitely, sir, yung hospital, no, hindi po pwedeng Hospital. ginawa nila na hindi nila trinit. Yung UST Hospital. Yes, Okay. sir. Number 2, sino pa pwede sampahan? Sir, yung mga police, kailangan natin paimbestigahan kung bakit ganun po yung ginawa nila na they assumed na papalayain na lang yung tao. What if gusto niyo po mag-file ng kaso, di ba? So, Okay. Number isama 3, po natin yung pinaka-importante, ano pwede may isang pangkaso laban kay Benson Lamley, yung driver? police. Sir, yung driver po, at the minimum, reckless imprudence resulting into serious physical injuries po to, Sir Rafi. Pero kung may intent po talaga na sagasaan, na very clear yung situation, meron po tayo pwede dyang frustrated homicide. Dahil itong insurance, ni-repair na agad yung sasakyan without full consent. Awareness dito sa biktima, can we say tampering of evidence yung ginawa ng insurance? Sana, Sir Rafi, kung tama yung ginawa ng police, that could have been tampering with the evidence. Pero ngayon po kasi, hindi na nila tinanong again si Sir kung gusto nila mag-file ng kaso. So as it stands now, walang kaso, there is no evidence on record. So wala nang tampering na kaso? Wala Evidence pa, sa Sir insurance? Rafi. Wala pa, Sir. Okay, sige. So yung tatlo lang. Pero kung halimbawa ginawa ng police, kunyari yung hindi nirelease yung police and then yung insurance lang kumuha at ni-repair, yun yung tampering. Yun, Sir. Exactly, Sir. Kahit na wala sa kagustuhan itong pamilyang victim, Yes, Sir. Tama po. napilitan lang siya. Yes, Sir. No, kasi dapat po may case na na-file before Okay. may masabi tayong body of evidence. Okay, sige. Salamat, Atty. Garrett. No problem. Major, magkano bang tinapal dito sa mga taga-MPD traffic at lahat sila ay na makipag-usap sa atin from top to bottom? Baka milyon. Imbis nagtapal kayo dito sa mga pulis, ibinigay nyo na lang sana sa victim, di tapos na sana ang problema, Mr. Lam Lee, sa akin pong opinion. Major? Yes, magandang hapon po, sir. Major Pilipinas po ang PO po ng Manila Police District. Yes, sir. Yes, sir. Major. Itong mga pulis ninyo sa traffic, maging yung pinaka-happy dyan, umiiwas po sa amin. So tuloy, nagdududa na kami, pati mga netizen, ang tanong, magkano bang naitapal na pera sa mga ito? Dahil A, matapos masagasaan ang isang vendor, pinatawag ng mga pulis nyo dyan sa MPD traffic, itong kamag-anak para diktahan kung ano ilalagay sa agreement. And then B, para mapakawalan na yung sasakyan at yung suspect. Yes, sir. Ganito po. Wala lang po akong hawak na any detail regarding dyan. Pero kung maaari po sana, yung mismong complainant po, makausap po natin. At mas matulungan po natin makapagpay ng kaso. Kung ano po yung dapat nating ipay. Tutulungan po natin yan, Opo. sir. Pero Major, help us out. Opo. Pwede mo bang obligahin itong mga taga-traffic para makuha niyo natin yung side? Who knows, baka meron silang side na hindi namin alam in the name of fairness. Okay, why don't you oblige these policemen na sagutin kami? Magbigay ng kanilang side. Tulad ng ginawa nila dito kay Roger, sinundo nila para kunan daw ng statement. In the same manner, we're doing this to them, to each his own. Now, sunduin mo yung mga pulis mo para kausapin kami. Can you do that since you're the PIO? Yes, sir. At ngayon ko lang po, kakausap ko lang yung staff nyo. Nabanggit nga lang po sa akin yan. At wala po akong any detail po dyan. Huwag po kayo magalat at tatawagan ko rin po mismo. Tanungin ko rin po mismo yung mga polis, bakit po ba hindi sila nasagutin? At para malaman din po nila ano ba yung dahilan. Kaya at nga po, malaman sir, din po yung netizen po natin, bakit po ba, ano po ba talaga ang nangyari para magkaroon po tayo ng transparency. Hindi kasi nila alam na magsusumbong din, sir. High blood kayo eh. Sir, why don't you, for the second time, I'm pleading to you, pwede mo ba kausapin yung chief ng traffic ninyo para magbigay ng side? Kausapin Yes, ko lang? Opo, Since kayo po ang public information officer, sir, why don't you call him and tell him na please answer the phone call? Yes po, actually lang, sir, pasensya na kayo, sir. Kakausap lang sa akin nung at hindi ko rin po alam yung ibang detalye dyan. Kaya nga po, nung nagkausap tayo ngayon, nalaman ko lang yung sinasabi nyo, na hindi sila sumasagot. Kaya nga, ikukol ko po yung Sige attention, po. bakit po ba hindi kayo sinasagot. Sige po. Sige Hayaan niyo po. po, sir, at makakarating po sa aming district director. Kung ano man po yung, yung concern ng mga tao, tutulungan pa ng Manila Police District po yan. Hindi, sir. Can you help us? So after the break, kami po itatawag muli sa inyo. By then, Yes, sir. siguro, sir, Kami po nakausap niyo na po na- siguro. Sir, sandali, sir. Sir, gaano ba kala yung office mo doon sa office ng... kasi alam ko yung MPD, isang building lang yan eh. Gaano ba kala yung office mo doon sa office ng traffic?
Medyo malayo yan, sir. Nasa North Cemetery po yan. Nandito po kami sa UN Avenue. Okay, sige. Now, siguro naman sir, kung tawagan mo sa telepono, sasagutin ka naman siguro. Tama, sir? Yes, sir. Kukontakin ko po right after po natin mag-usap, sir. Malaman ko rin po yung other detail para maibigay ko na rin po sa inyo kung ano po yung may assist namin tungkol nga po sa sinabi niyo sa akin. I understand, sir. Makakaasa po kayo, sir. Makakaasa po kayo, sir. Pero sir, I'm more interested na sana po, sir, makausap mo sila na magbigay ng statement o magbigay ng kanilang side. Tama po kayo. Dapat po talaga para magkaroon po tayo ng transparency. Masagot po nila ng tama. Bakit po ba nagkakaganito yung mga... Correct. Di ba, sir? Nagbibiyan po natin yung concern nyo, sir. Opo, makakaasa po kayo na tatawagan ko po. Pagkatapos po natin mag-usap, tatawag po ako agad sa kanila. Salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Okay, so tawagan namin kayo after the news break, sir. By then, Yes, siguro, po. sir, makakausap na namin yung dapat kausapin. Sabi ko lang po sa staff, sir, yung other detail para po makausap. Malaman ko lang din po ano po talaga yung Sige nangyari po. yan, sir. Para matawagan Sige po. po agad ngayon. Sige po. Salamat po, Major. Wala po ka naman, sir. Mabuhay po kayo. Thank you po. Odette, tawagan nyo yung NCRPO. Kasi kung ito ipa-file, pulis ang mag-assist, baka i-wishy-washy lang to ng mga pulis. Definitely, sir. Ang sa aking palagay nga po, tama yung suspetsya nyo na unang nakalapit itong nakabundol at sinabi, aregluhin nyo na lang on our behalf. Hindi nga ata na-meet, sir? Hindi nyo na-meet yung pamilya ng nakabundol? Doon na po sa station. Sa station. Opo, doon na po kami nagkita. At ano pong in-offer sa inyo, sir? Wala naman po, nag-o-offer po sana sila. Kaya lang sabi ko, hindi muna ako makikipag-settle kasi nasa ospital pa po yung asawa at baka may mga procedure pa pong kailangan. See? Kaya, Kita mo? Pinilitan naman. talaga siya. Yes, sir. Nagmamadali yung mga pulis kasi yung pulis nabigyan na. Sabi ng pulis, ayoko nang pakawalan tong nasa kamay ko na pilak. Kung ilang pilak man lang, ilang pelasong pilak. Parang hudas lang, ano? Yes, sir. Ayaw nang pakawalan yung mga pilak. Kaya pinesa na itong relative ng victim to sign or to draft an agreement using his own handwriting. Okay, meron ditong, yan, pinakita sa amin while on news break, itong si Sir na police report. Okay, and then may salaysay si Mr. Roger Cambiado, and then nakalagay dito sinumpang salaysay, pero hindi po pinail sa piskal. Police report lang, and then sinumpang salaysay. Now, bakit hindi pinail sa piskal? Kasi nga po, sabi ng mga pulis, kapag hindi tumupad sa regluhan, bumalik ka sa amin para isampay kaso, which is very, very wrong. Ito po yung sinasabi ko palagi dito noon pa, na mas maganda po magkaaregluhan kayo sa piskal kaysa naman sa police station o sa barangay. Yes, Especially kung seryosong kaso tutulad nito, may na-aksidente. Now, itong kay Sir, matapos siya makapagpirma, nagtatago na or umiiwas-iwas na. Diba? Ma'am Chona, Marie, magandang hapon po, ma'am. Good afternoon po, Sir Rafi. Kumusta po kayo, ma'am? First and foremost. Okay na po. Nakakatayo na. Pero yun na nga po, hindi pa po ako nakakalakad ng maayos. Meron pa po kayo naramdaman. Ano pong sabi ng mga doktor sa inyo? Yun na nga po, MRI muna bago i-proceed sa therapy. Kaso po, nag-refuse na po yung kabilang side na sagutin yung MRI ko. Kaya, nung nakalang linggo pa po yung request ng MRI. Police Brigadier General Felipe Natividad, Chief NCRPO. General Natividad, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. General, kaya kami napatawag sa inyo kasi ayaw po sumagot lahat ng mga taga-MPD, especially ito sa traffic, kasi meron po na nangyaring malaking irregularidad na kung saan matapos po maka-aksidente ang isang motorista ng vendor, and then ang ginawa ng mga pulis, pinatawag po itong kamag-anak ng victim para pagawa ng salaysay in his own handwriting upang nang sagay mapakawalan po yung sasakyan at mapakawalan po yung suspect at hindi po nila in-inquest po yung suspect na nandun na po sa kanilang custody. So, napakaraming lapses po dito nangyari. General, Already check on that po. okay, sasamahan po namin sa inyong tanggapan po. Ito pong pamilya ng victim, yung live-in partner. Yes, sir. Sige po. Opo, sir. Yes, sir. Sir, kung ano po, sir. Pero, sir, up until now, I was already given a background. Binigay po sa akin ng mga staff ninyo. Opo. Pinatitingnan ko na po, sir. Pinapacheck ko na po yan. And pagka may pagkukulang po yung ating mga investigador, yung ating po police, definitely will have them investigated. E naman pong kaso po na yan, sir, papailan po natin, sir, yung in the benefit para po sa ating mga victim. Bibigyan po natin ng hustisya, file the case. Opo. I'll check on to that po, sir. I will check on that. Kasi, sir, may 16 po nangyari pala yan, sir, nabanggit po sa akin ng mga Opo, staff ninyo. 1 month ago, Yes, sir. Ito nga po ang nangyari, sir. Napilitan po silang pumirma at inutusan ng pulis na gumawa ng statement at using his own handwriting nitong kamag-anak ng victim. At nung matapos na makapagpirma, and then 1 month later, kailangan po ng mga additional treatment, ito pong victim, ayaw na pong tumupad sa usapan, ito pong suspect. Yes, sir.
Sir, yun nga po sir, I'll check on that sir. Tapos sir, bibigyan po natin sila ng hustisya. Kung talaga po naman sir na meron nung pagkakamali yung ating police, we will sanction them. And then yan po sir na kaso, dapat po yan sir, kasuhan po yan sir. Hindi po pwede na wala pong kinaso doon po sa ginawang krimen nung ating ito nga pong sinasabi nila nagmamaneho nitong SUV nito sir. Okay, sige po. General, darating po kami dyan sa inyong tanggapan. Baka bukas po, Yes, okay sir. ba kayo dyan? Tomorrow? Sige po sir, yes sir, yes sir. Sir, yung staff niyo po, ask my number. Okay. Just let me know po sir when you're coming over para po sir matugunan natin, and then who are the involved personnel po ng PNP, sabihin po natin. Sige po. Maraming salamat po sa time na binigyan niyo Sir, sa amin, maraming General salamat Trinidad. din sir. Maraming salamat. Congratulations po sir, congratulations sir. Thank you po, sir. Pwede siguro tayo magpasa ng batas na yung mga pulis nagpaplanta ng ebidensya, of course, yan yung palagi nangyayari. May parusang katapat na mabigat. And then, yung mga pulis na nasasangkot sa arigluhan o tulad nangyari dito kay Sir, kay Roger Cambiado at saka yung mga pulis sa traffic, pwede ba tayong gumawa ng ganong klaseng batas? Definitely, sir. Pwede nating i-propose na i-amend natin ang procedure when it comes to traffic accidents. Kasi, like you said, kanina, Sir Rafi, ang dami nyo na pong nalutas na mga problemang ganito and mukhang hindi po talaga beneficial sa mga biktima ang proseso natin ngayon. Ayun. Buti naman, sumagot na ito si Police Major Anthony Olgado, Chief District Traffic Section. Matapos natin makausap yung pinaka-happy nila, nagsisagutan na lahat. Yes, sir. Good boy, other boy. Major Olgado, magandang hapon po, sir. Sir Rafi, Idol, magandang hapon po. Salamat po sa pagsagot ng tawag namin, Major, sir. Opo, pasensya po, medyo busy lang po, sir. Opo. Sige, pasensya na po kung kayo po inabala namin. But anyway, first Opo, things first. Major, alam niyo na po ang dahilan kung ba't kami napatawag. Ano po? Yes, sir, sabi po ni Ma'am Kamit sa akin, may nangyari raw po na bangga raw po itong... Hindi po, sir. Huwag sa bangga. Yung lapses po, yung kasalanan po na inyong mga pulis, alam niyo na po. Hindi ko pa po, sir, Hindi Okay. ko pa po, Ito po yung ginawa ng mga pulis po ninyo. Matapos po ang aksidente, ipinatawag po itong kamag-anak ng victim, live-in Yes, sir, partner, yes, sir. para pagawa ng salaysay using sir. his own handwriting. Nang sa gayon, mapakawala na po A, yung pong suspect, imbis na in-inquest Yes, sir. sana, and then P, para mapakawala na yung sasakyan. yes, sir. Which is very wrong. Gumawa po ng pulis natin ng salaysay na supposed to be dapat ito in-inquest na agad o isinabit sa piskal, pero they did not. So ano pong reaksyon nyo dito, Medyo, sa ginawa ninyo mga tauhan? Mukhang mali ho yung call po ng investigator natin. Anyway, Sir Rafi, I will dig deeper dito sa insidente kung mapapapunta po sa akin yung complainant para mai-assist ko po at maitama po yung mga pagkakamali po. Maraming salamat po, sir, sa inyong alok. Pero hindi ko po Opo, tatanggapin, sir. Idediretso ko po siya sa NCRPO muna, sir. Yes, sir. Opo. At kung gusto po ni complainant na magpunta po sa akin at para mai-assist ko po siya, very welcome po siya. Hindi po tayo hindi po natin papayagan na ang ganyan mga sitwasyon, sir. Pakisabihan din po yung iba yung mga tauhan para hindi na po ito mangyari ulit na kapag Yes, sir, meron yes, po sir. mga aksidente, wag ho dapat na mamagitan ng mga pulis sa aregluan. Ang aregluan dapat sa piskalya. Yes po, sir. Dapat, sir, I will do- ini-inquest agad yung suspect, okay? Yes, sir, And yes, then sir. let the fiscal decide kung anong nararapat. Kung halimbawa gusto makipag-areglo nga ng victim. In this Yes, case, sir, yung pulis nyo nakipag-areglo. Ang tanong nga, sir, magkano? Yes, sir. And then, hindi ko po papayagan ng ganyan mga pangyayari sa opisina ko, sir. At kung kailangan filean ng administrative case, sir, mag-file po tayo ng administrative case, Oh, sir. thank you, sir. Sa pananalita nyo, sir, mukhang kayo po ay fair. So in that case, baka nabukulang kayo ng pulis ninyo. Opo, sir. I will dig deeper to this, sir. I will dig deeper to this incident, sir. Okay, sir. Sige. Bakit nasaan po yung dalawa, sir? Ba't ayaw po sagutin yung tawag namin? Nasa field po ako, sir. Baka mukhang nasa office po sila. No, nasa office pala. Ayaw kami sagutin. Yes, Para sir. sana maging patas. At Tatawagan ko po ngayon, sir. Tatawagan ko po ngayon. yes, para sumagot naman, sir. Mali mo, meron silang side na hindi namin alam na gusto namin malaman. Gusto Yes, nila sir. Para iparating. yung mga inquiry po, masagot po nila yung inquiry nyo, sir. Opo. Pakisabihan po yung mga pulis nyo, sir, ha? Yes, sir. Salamat Happy, po. sir. Idol, sir. Maraming salamat po, Idol, sir. My God bless Major, po. thank you po. Thank you. Apo. So, Attorney Garrett, Yes, nakita mo sir. itong mga dokumento. Yes, Sir Rafi. Anong reaction mo dyan? Well, unang-una, Sir Rafi, napakasakit sa akin tignan to. Kasi like, as always you say, Sir Rafi, kapag mahirap to, panigurado, in-inquest to, hanggang ngayon nakakulong pa, Yes. yung vehicle, naka-impound pa. Baka nabugbog pa.
Yes, Pag mahirap, correct. bugbog. Yes, sir. Pinagtitripan pa ng mga polis, ginagawang pang punching bag. Yes. Pero dahil ito, Mayaman. medyo, yes sir, may kaya sa buhay. Ang ginawa nila, inuna ang option ng areglo. Hindi naman dapat, no? Kasi dapat in-inquest muna. Definitely, yung submission lang ng traffic report, pati yung self-statement lang ng police na nag-imbestiga, sapat na to establish probable cause para file ng information, na-bypass lahat. Ang masakit pa, binigay sa ating complainant po, yung sinumpaang salaysay, tapos sinabi, file mo yan sa Manila City Hall. Ikaw pa inutusan mag-file. Aba. Kita mo yan. Kami po ang inutusan mag-file. Sabi ikaw na nung file. Aba. Kita mo yan. Ipaserox Ano daw yan? po ng 10 copies tapos i-submit sa Manila RTC. Ikaw pa mag-submit. Trabaho nila yun, pinagawa sa'yo. Sabi Kasi ko pa. bayad na sila. Okay. Para ma-discourage ka. Siyempre, di mo alam yung gagawin eh. Opo. For the information of the public lang, Sir Rafi, napaka-hassle po mag-file sa piskalya dahil ang dami pong nakapila doon. Madidiskumpiyado ka po. Pero kung talaga. pulis magpapal, mabilis. Yes, sir. Diba? May special po sila na Special, dadaanan doon para sa police. Ang sinasabi ko rin dito, Atty. Garrett, sa lahat, kung talagang gusto nyo makipag-areglo, halimbawa na lang, gusto nyo makipag-areglo sa barangay, wag po sa pulis. Now, pero much better kung sa piskalya, sa korte. Doon makakuha kayo ng patas na aregluhan. Tama po. Sir Rafi, in fact, yung mga fiscal natin sa first hearing po ng preliminary investigation, madalas ang unang tanong, are we open to any possible amicable settlement? Or in short, ano ang gusto nyong areglo? Tapos, ilalagay po sa minutes ng fiscal yung areglong maabot, pipirmahan po ng lahat ng parties, yun ang pinakamaganda kasi may abogado po na gumigit At na sa kapag hindi gusto ng victim, Yes, sir. tuloy ang kaso. Tuloy pag po. hindi nakasundo. Yun ang Tuloy ibig po. sabihin. Kaya nga, pag doon sa piskal, meron kayong leeway na para masabi yung gusto ninyo, kung magkano amount, at kapag hindi kayo nagkasundo, sige, tuloy ang kaso. O, di ba? Yes. Tapos. I was thinking, Yes, sir. kanina, nasagutin ko yung MRI. Kaya lang, ang naisip ko na baka if I do that, that would release the responsibility from the suspect saying, nagamot na siya eh. Yes, sir. Ano pang kaso? Tama po yun, Sir Rafi, no? Sa kakagustuhan nating tumulong, baka kasi gamitin against us later on na sinabi, nagdo-double recovery ka na eh, nakakuha ka na ng panggamot dyan, magbibigay pa ako ng panggamot, pinaperahan mo na lang ako. Sayang nga talaga, this could have been prevented, Sir Rafi, kung nauna nga yung inquest. Pero that does not prevent us from giving, kung gusto nyo lang po tumulong, wala namang direction tong pera na to, hindi to pang it's just a simple donation. Pwede naman nang walang release ng obligation. So, pwede tayo mag-donate? Yes, sir. Okay. Sir, magdo-donate ako sa'yo. Maraming salamat po, Senator Okay, Rafi. magalala. Ayan ha, nakikinig kayong Benson at Carlo. Magdo-donate ako kung para sa Maraming donation. salamat Pero po. tuloy niyo po yung kaso, sir ha? Yes, sir. Yes, Okay. yes Senator. Okay. Ma'am Chona Marie. Yes po. Okay. So, MRI po sana, kaya lang, mahal nga, 9,000 daw per, ano yun? Per parts po. Scan po ng Scan. part. 4 yun. 9 times 4. 36. Sige. 36. Ma'am Chona, Yes po. tutulungan Yes, namin sir. kayo. Sasamahan po namin si Sir Roger sa NCRPO, makakuha kayo ng hustisya. And then, Yes, sir. ako po ay magbibigay ng donation. Yan po yung advice Thank ni you po. Attorney Garrett. Hindi po ako bibigyan ng pampagamot ninyo. Ang ibibigay ko po, donation. Sir, yes sir. Thank you, sir. Okay. Para matuloy na po yung therapy kasi hindi pa po talaga siya totally mag-iisang buwan na siya. So, hindi ko siya ma-stretch yung left leg kasi nga ayaw i-proceed ng therapy kasi nga baka daw may napunit na litid or something dun sa likod ng tuhod kaya ayaw nilang i-proceed. Kaya, Sandali lang. Kasi kung ipagamot na natin siya, baka sabihin, tapos na, gamot ka na. So, siguro ibibigyan natin donation pang araw-araw nila. Pang-araw-araw nila. pangailangan. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tama po. Ma'am, doon po sa pagpapagamot nyo, gusto ko talagang hindi makawala itong suspect. So, ang ibibigay kong donation sa inyo is yung pang-araw-araw nyong gastusin para sa iyong pamilya, sa inyong everyday survival. sige sir, salamat po. Yun na lamang po. Thank you. Gagawin ko ito para hindi ka Problema. makapag-areglo. Okay, sige po, sir. Thank you, sir. Kita niyo po, very clear talaga na nagkaroon ng lapses dito. Well, sinadya talaga ng mga pulis. Nagsilundagan matapos natin makausap si NCRPO Chief. Totoo po ito sa loob ng 20 years ko po, more than 20 years. It's a public service to show. Ang dami ko na pong naengkwentro na kapag mayaman, nakakalusot more often than not. Pag mahirap, walang kalusot-lusot yan. Sigurado pa po yan. Itagad yun sa bato. Kulong agad yung mahirap kapag nalaman kung nasaan. Even kung nalaman hindi pa saan, nagkakaroon agad ng manhunt operation. Manhunt yan. At kapag minalas-malas, patay na yung suspect na mahirap. Nanlaban. Pero pag mayaman, no. Show cause order. And then, binabastos pa yung show cause order. And then, bibigyan pa ng 90 days. Nako po. Yan yung nakakainit ng dugo eh. Diba? Mahirap maging mahirap dito sa Pilipinas. Hindi ka nakakuha ng patas na hustisya.